ang tema natin ngayong gabi ay lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Labis na nakakabahala. At ang konteksto natin, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno kapag patuloy ang panggigipit ng China sa mga nagbabantay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea? Epektibo pa ba yung tinura noon ng dating Pangulong Duterte na sasakay siya sa isang jet ski at tutungo doon at iwawagayway ang watawat ng Pilipinas? Bagay na hindi naman niya ginawa at sa halip ay nagkaroon ng gentleman's agreement na nagudyok sa China na angkinin ang ating karagatan. Sapat ba yung pagsasabi ng kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. na atin ng West Philippine Sea? Maging ng iba pang politiko at tauhan ng gobyerno na mga papogi lamang ang kayang gawin. Noon ay nasagawa na natin ang isang diplomatic move sa pamamagitan ng pagdadala ng isyung ito sa United Nations at naipanalo naman natin. Pero sa parte ng China, hindi nila nirespeto ito bagkus patuloy ang pag-angkin nila kahit walang legal na basehan ang 9-dash line na sinasabi nila. Ang pagsadsad ba ng BRP Sierra Madre sa Ayungin at ang pag-ikot at paglalayag ng Philippine Navy o Coast Guard bilang pagbabantay sa nasasakupang lugar ng Pilipinas ay paraan na ba na pagpapakita ng pagpalag ng Pilipinas sa pananakot ng China? Magkakasunod ng mga insidenteng nagaganap gaya ng pagtataboy sa mga mangingisda at pagwasak sa kanilang mga bangka, pagsira sa maliliit na sasakyang pangdagat ng mga sundalong nakaistasyon doon sa teritoryo at pananakit na rin sa kanila. Sa ngayon ay kabi-kabila ang pagsigaw ng atin ito, atin ang WPS, China Layas, at kung ano pang slogan ukol sa agresyon na nagaganap doon. Ano na ba ang dapat gawin ng ating gobyerno at sandatahang lakas upang higit na maipakita sa China ang ating matinding pagtutol sa tangkanilang pananakop sa ating nasasakupan? Kaya ba nating tapatan ang kanilang kakayahang makipagdigmaan o kailangang hingi ng tulong mula sa US at iba pang kaalyadong bansa? Sa ano't ano man, dapat tayong maging handa sa mga magre-resultang sitwasyon na bunga ng giriang ito. Ipaglaban ang ating teritoryo hindi para lamang masunod ang sinasaad ng batas, kundi para sa ating soberanya at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Okay, Okay. Kap Lloyds, duda or Maraming none? salamat. Nakaka-encourage talaga ang konteksto natin ngayon. So bago tayo magpatuloy, ipakilala muna natin at i-welcome natin ang ating panauhin ngayong gabi. Ma'am, karangalan po para sa aming lahat na makasama ka ngayong gabi. Ang panauhin po natin ay walang iba, kundi si Ma'am Rafaela Paing David, Akbayan President at ating ito Coalition Co-Convenor. Ma'am, good evening po at welcome sa Ugnayan sa Himpapawid. Hello, magandang umaga po mula sa Manila, Ma'am Loida, Sir Egay, and magandang gabi din po dun sa mga ating mga tagapakinig, lalo na yung mga nasa Europa na ngayon, gabi sa ating mga nakikinig ngayon. Una sa lahat, ma'am, na lubos ang aming pasasalamat dahil alam namin na sakripisyo mula sa Pilipinas. Lahat ng nagiging guest namin sa Pilipinas, talagang makikita mo yung pagiging makabayan. Nga. Talagang biro mo, alas 3 ng madaling araw, nagiging ano kayo, talagang sinisikap nyo na makapagbigay ng impormasyon sa mga kababayan natin. So, para Kaploids, ano ba yung unang tanong mo kay kasama Paeng? Yun lang, siyempre para sa atin gusto rin natin malaman ano talaga ang advokasya, mission and vision at higit sa lahat, ano ang meron at paano nabuo ang atin ito koalisyon co-convenor. Or in general, paki-explain po sa amin ano ang meron sa atin ito koalisyon convenor. Ano ang maiko-contribute niya sa mga issue na nangyayari sa ating karagatan ngayon. Maraming salamat po, Ma'am Loida. Unang-una, hindi po sakripisyo na gumising ng ganito kaaga, lalo na po kung magkakakwentuhan yung mga kababayan na malayo man ay alam natin, grabe yung pag-aalala at talagang yung interest din at pakiisa doon sa ating mga nangyayari, lalo na yung mga pinaka-apektado ng agresyon sa China. So isa pong karangalan na makapag-share din at makakwentuhan ng mga kababayan natin. Yung atin ito po, isa siyang koalisyon ng
ng iba't ibang grupo, mga people's organization, fisher folk uh, organization, may mga ilang political formations din po na pati niyan, katulad ng partido naming Akbayan. Ang katuwang po natin dyan, yung PRRM, Philippine Rural Reconstruction Movement, isa sa mga pinaka matagal ng NGO sa Pilipinas. Nagsama-sama kasi meron pong common advocacy na ipakita na ang mga ordinaryong Pilipino merong maiaambag sa ating pagtindig sa ginagawang harassment at pagbubuli ng China. Kasi po, yung pambubuli ng China, nakita natin hindi yan nangyari. Ito lang nakaraang mga buwan, yung mga recent incident. Araw naman po na ilang taon na po nila, actually, dekada na pong ginagawa. At yung mga grupo pong ito, dekada na rin pong gumagalaw para sa issue na ito at nagsama-sama kasi nakitang baka may panahon ng mag-vote in at pag-isipan, ano ba yung mga creative ways na pwede nating ipakita yung people power o yung civilian power. Kasi po yung aming paniniwala, kung ang China nagmi-militarize, ang sagot dapat natin mag-civilianize ng West Philippine Sea at ipakita na ang may claim at may karapatan talaga dyan, ordinaryong Pilipino, mga mamamayan katulad natin, lalo na yung mga mangingisda na sila yung traditional na nangingisda doon sa area. Ma'am, kung di ako nagkakamali, a month ago o almost 2 months, nagkaroon kayo ng last mission nyo sa, sa West Philippine Sea, sa resupply mission nyo, pagmimigay ng ayuda sa mga kababayan nating mangingisda at tawag dito, yung pagpapakita ng natin, dedikasyon, no, na pagtanggol ng West Philippine Sea. Ano po yung nangyari nung last mission yung nangyari? Oo, tama. Yes, Sir Egay, nung nakaraang May 15, actually, kami nagkaroon ng second civilian supply mission. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, yung po kasing ating ito, ang main activity po natin para dun sa panawagang i-civilianize yung area ay mag-conduct ng mga civilian-led supply missions. Kasi nakikita natin yung gobyerno, BIPAR, yung PCG, nagko-conduct sila ng supply mission para sa mga mangingisda at sa mga frontliners doon sa ating karagatan. This time around po, alam naman nating tayo din mga mamamayan, pwede tayong pumunta doon. Kung talagang atin yan, naniniwala tayong pwedeng pumunta dyan at tayo mismo yung magbibigay ng ayuda, supply. Nung nakaraang Pasko, nagbigay tayo ng Christmas gifts doon sa mga kababayan natin na nandyan sa West Philippine Sea. So, first time po yun, historic, nung last December that we conducted a civilian supply mission. Nitong nakaraang May, we had our second civilian supply mission. This time around sa Bajo de Masinloc, sa may Panatag Shoal, kung saan talagang nakasentro yung kwento natin doon sa mga mangingisda, sa may bandang Zambales, dyan sa may Subic, sa may Masinloc, at may ilan din pong mga kasama doon sa mula sa Morong Bataan. Kasi marami pong probinsya ang nakaharap dyan sa Bajo de Masinloc. So tayo po ay nagpunta doon, 100 na fishing vessels. Nagkaroon po tayo ng Peace and Solidarity regatta o parade. Ibig sabihin para po itong parada sa ating karagatan. Kung makikita po natin yung mga pictures, sobrang nakakabilib po yung mga kababayan nating mangingisda na sumama kasi talagang cinematic. Imagine 100 mangingisda na fishing vessels na naglayag para mag-conduct ng supply mission at mag-conduct din ng ilang pong mga activities kasi marami po tayong mga isinagawa habang nandun tayo sa West Philippine Sea na activities. Ma'am, nung panahon na magkanda kayo ng second supply mission ng wala bang naging aberya dun sa mga sa panig ng China? Hindi ba sila ng gulo o ng haras? Yes, yung nakaraang supply mission po natin itong Mayo, meron po kasi siyang 3 main objectives. At happy po tayo kasi na kahit na may harassment na na-experience from China, na-check naman po natin yung mga objectives. Kasi po nung unang araw pa lang po ng paglalayag namin, nasalubong na namin at least 3 Coast Guard vessels. At at a certain point po, meron ng Navy ship din ang China na nag-shadow sa amin at paikot-ikot. Pero kahit po na
sinado kami, tuloy lang po kami at yun nga, nagawa po natin yung ating objectives. Yung una na doon, yung peace parade sa ating karagatan ng 100 fishing vessels. Pangalawa na doon yung pamimigay ng ayuda doon sa mga mangingisda na nakasama natin. So mission success po tayo doon. At gayon din po yung paglalagay ng peace and solidarity or rather mga symbolic markers kung saan nakasulat ay West Philippine Sea atin to. So may mga boya po tayong inilagay sa West Philippine Sea na nakasulat nga yung ating mensahe sa China. Nakasulat in bold letters, West Philippine Sea atin ito para mabasa ng China at pag sila ay dumadaan doon at nag-aastang siga sa ating karagatan. Pero again nga, hindi po yun, kahit na habang pong ginagawa namin yon ay talagang makulit yung China at sinubukan kaming i-harass pero hindi po kami nagpatinag, tuloy lang. At least for me, memorable moment po nung nag-umaga na the next day kasi nga talagang sinamahan kami hanggang sa almost the whole time ng mission namin, sinado nung Chinese vessel. Pero yung mga mangingisda po namin, nung nag-umaga na, tuloy po kami sa aming fishing activities kasi na-witness po namin at yung mga volunteers namin nakiisa din dun sa pangingisda ng ating mga fisher folk leaders. Tapos habang nangingisda po yung ating mga volunteers, yung Chinese Coast Guard umiikot po sa amin. So, hindi lang nasa tabi, pero talagang iniikutan po kami. Pero nakakabilib din po talaga yung volunteers natin, tsaka yung mga fisher folk leaders. Kasi tuloy lang sila, nangingisda. May iba pa nga pong mga volunteers nag-swimming habang yung Chinese Coast Guard na andyan, walang tigil ng pag-ikot doon sa aming convoy. So again, kahit po may ganoong ginagawa yung China na harassment at pang-i-intimidate doon sa ating mission, proud po tayo to say na tuloy lang yung ating naging convoy at naging successful po yung ating mission. Ma'am, gaano kalayo ang Bao de Masinloc dun sa shore natin? Ilang nautical miles ang layo nito? Mga 120 plus nautical miles po yan away from ating shore. So, ilang oras din po ang biyahe. Kami po, we're proud kasi nung magsisimula na po yung mission, a few days before, na monitor na nagpadala ng armada ng ships ang China. So, ang sabi po ni Ray Powell, isang commentator, political strategist from the US, sabi niya it's the biggest mobilization that China did sa West Philippine Sea up to that point. So ibig sabihin po, sa harap ng fishing vessels natin, maliliit na wooden boats, ang tinapat po nila armada ng Navy vessel, Coast Guard at militia. Pero ang ginawa po natin para makalusot tayo sa illegal blockade nila, medyo wais naman po yung ating team. Nagpadala po ng advance boat. So bago pa yung main convoy, meron pong pumuslit ng nauna. Kaya po na-breach natin yung blockade nila sa harap ng kahit na hindi nila namalayan, nandun na tayo. Puporma pa lang sila. So nakapag-supply po tayo doon in advance bago po nila tayo maraming. So may secret mission po yung aming activity. Okay, Kaploda. Yun po, umabot siya ng mga 20 nautical miles away from the shoal. O 25 nautical miles away from Bajo de Masinloc. Maganda. Kung ganun, isahan pala sila ha. Yun na lang ang gawin. Hinatapad natin pero ma'am Kaya, okay, bali, ma'am, nung nakaraang araw na may nagkaroon ng bilateral consultation mechanism. So, pwede mo pa ba kaming may update tungkol sa bagay na ito? Ano ito at bakit may ganito? Or anong purpose nito? Ano ang advantage kag disadvantage nito sa issue ng West Philippine Sea? Well, meron kasing regular na bilateral consultative mechanism po ang ating bansa at ang China. At yun nga, kahit na alam natin strained yung relationship natin ng China, ito yung at least pamamaraan ang ating hope ay this is a way at least to de-escalate tensions. Kasi nga, lalo na the past few weeks, nakita natin grabe din talaga yung ginawa ng China
kung maaalala po natin, malamang marami po sa viewers natin nakita yung nangyari sa Ayungin Shoal kung saan one of our frontliners ay na putulan ng daliri. Lalaki. At syempre very painful for us to hear and to witness ano yung klaseng harassment na nakikita ng frontliners natin. Kaya talagang matindi din yung naging tension the past few weeks. And we're seeing at least that the two nations, kasama na yung ating bansa, kahit papano meron namang efforts to ensure na mag-de-escalate kahit papano. And ang sabi ay magko-commit doon sa, kumbaga parang dapat may hotline kapag may mga ganitong incidents para kahit papano merong direct line yung dalawang bansa sa isa't isa para again, maiwasan natin na yung mga bagay na ayaw nating mangyari sa karagatan. Kasi sa dulo, our constitution does not promote war as an instrument of foreign policy. So any efforts to open up lines, lalo na doon sa kahit sa isang aggressor katulad ng China, dapat bukas yan para masigurado natin na kung may mga ganitong similar incidents ay merong quick response on both side na mas may pagkiling sa de-escalation. Yun lang, syempre, medyo nalulungkot tayo kasi habang nangyayari yung bilateral talks, meron namang, on the one hand, yun yung nangyayari in the diplomatic table, pero on the side, yung monster ship ng China, paikot-ikot pa rin sa West Philippine Sea. Yung biggest Coast Guard vessel nila ay umiikot pa rin sa West Philippine Sea. But we hope that those kinds of initiatives lead to hopefully later on ay makatulong na kahit papano maging again hindi masyadong mainit sa ating karagatan. Okay. So nabanggit niyo na po 'yan tungkol diyan sa yung nangyari ng June 17 kasi marami nagtataka kahit yung mga kababayan natin dito sa Europe. Hindi nila alam kung saan nanggagaling yung lakas ng loob ng China. Though na alam naman nating powerful sila, parang ang tansya nila, hindi kaya nagkatotoo yung mga nangyayari, yung mga nabalita noong araw na ano man nakaraan na totoong nagkaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at ng China or before pa yung kapalan naman ni Pinoy, yung tungkol kay Senator Trillanes na sinasabing nagkaroon daw ng ng usapan at panahon pa ni Arroyo din may sinasabing may mga ganong usapan na. Kaya kung matatanda natin ng panahon ni Arroyo, kaya na-aprobahan yung CTL and NBN-CTL deal na milyon-milyong halagang ng dolyar, sinasabing parang inano yung nakasalalay doon yung West Philippines. Wala ho bang isang entity o isang body na pwede magsagawa ng isang thorough investigation para alamin talaga kung ano yung, kasi hindi ganito kalakas ang loob ng China na pangangalanda ka sa buong mundo. Siguro baka talagang may hawak sila o may ano sila na eto nabayaran na namin yan ganyan. So kaya may karapatan kami. Meron mo bang ganun, ma'am? May panawagan po actually sa Senado at na talagang i-investigate yung gentleman's agreement na yan. Kasi kung totoong merong many efforts, lalo na yung nakaraang administrasyon, na alam naman natin, nung una, medyo may, ayun din, umaastang siga din mag-jet ski daw nga, papunta sa West Philippine Sea para labanan ng China. Pero later on, parang binaliwala naman yung ating pagkapanalo sa UNCLOS. At yun nga, parang kinompromise pa yung ating interes. Mahalagang makita yan and it has to be brought into the light para talagang mapanagot natin yung mga hindi lang pinapasok yung China sa ating karagatan, hinayaan sila doon, pero pati sa ating mga even within our business districts at sa ating mga komunidad. Kaya nga po, grabe din yung influx halimbawa po ng Pogos, di ba? So marami pong mga naging polisiya yung nakaraang administrasyon that compromised our security. Even setting up halimbawa po facilities ng a third telco company na alam natin affiliated sa isang Chinese na GOCC, ginawa yung ilang facility nila sa loob ng military camp. So yung ganoong compromise ng ating seguridad
lahat ng yun dapat may comprehensive review talaga, lalo na yung nakaraang administrasyon na hanggang ngayon ating kinukulit na dapat magsalita na sila na ano ba talaga ang stand nila. Halimbawa na lang, the top official from the Duterte family ay si Vice President Sara Duterte. Upon asking all these important questions, ay no comment lang ang sinasagot. Hindi pwedeng no comment lang. So napakahalagang talagang malaman, maimbestiga natin. Naiintindihan natin yung mga nakaraang administrasyon na kasi mahalaga naman talaga in any conflict, meron kang mga different channels na dinadaanan at merong mga formal channels and informal channels. Ang pinakamahalaga ay merong klaro na interes ng Pilipinas. Yung bitbit ng mga agents na pinapadala ng Pilipinas doon. Pero kung yung mga pinapadala natin ay hindi pala nandoon para siguraduhin yung interes natin, pero binibenta pa ito, yun po yung problematic at kailangan natin silang panagutin. Kaploida, may tanong ka? Hindi bali, ano lang, follow up lang. May posibilidad po ba ulit na magkaroon naman ng panibagong mission ang atin ito koalisyon, Convenor Ma'am? Nagpaplano pa ulit ba kayo na sa mga susunod naman, magkakaroon naman ng, kayo na mismo ulit ang maghahatid ng ayuda? Kasi parang less ang hasod sa part ng, ng mga mangingisda kung sabay-sabay talaga o marami talagang grupo ang naghahatid ng ng mga supply or mga pangangailangan ng mga kababayan natin sa sa West Philippine Sea. May panibagong mission pa or may susunod pa na activity ang atin ito koalisyon. Kasi sa nakita namin, successful po siya. So, nagpaplano pa or may panibago pa kayong move again? Yung ating pong plano ay right now we're conducting an Adopt a Payaw campaign. Hindi ko po alam kung familiar yung ating mga tagapakinig. Ano yung payaw? Ang payaw po ay Filipino traditional fish aggregating device. Ano po yun? Para siyang basically maglalagay tayo ng palm fronds sa ilalim ng tubig para dun mamahay yung maliliit na isda at dun din sila, kumbaga parang doon sila nakakakuha ng pagkain. Kaya nalulure yung mga pangisdaan, yung mga mangingisda, nalulure yung mga isda papunta doon para yung mga mangingisda natin doon na pupunta sa payaw at doon mangingisda. Mas, kumbaga, hindi sila kailangan maglibot pa sa buong West Philippine Sea na napakalaki. Doon na sa payaw na naka-install, mas madali at mas marami yung kanilang huli, mas mabilis din. So we're raising donations po para makapag-install ng hopefully within the year, kayanin kahit 10 payaw na ito-turn over sa ating fisher folk communities, tulong sa kanilang livelihood. So ito pong mga payaw na ito, i-install po ito sa exclusive economic zone natin. So sa West Philippine Sea po natin. So yung ating pong next na paglalayag doon ay most likely para po i-install at i-inaugurate din yung mga payaw na ating maiaambag doon sa livelihood po ng mga mangingisda in the area. Maganda po yun. Ang payaw po ma'am, parang bahura, gagawing bahura, gano'n? O para siyang, paano ba? Para siyang merong kang boya o floater, tapos meron kang sinker, tapos in between that, mayroong net kung saan nakalagay yung mga palm fronds. Para yun yung parang magiging temporary na yung mga pangitlugan ng mga doon kumakain yung maliliit. Yes, exactly. Yung maliliit na isda, kasi yung mga malalaking isda ay lumalapit doon kasi naandun yung kanilang pwedeng makain. So, nagko-congregate doon yung mga isda, mas madali para sa ating mga fisher folk na pumunta at mangisda sa payaw. No? So, again, it's a Filipino fish aggregating device. So, traditional po siyang ginagamit ng ating mga mangingisda. Maganda. Okay. Pamilya ako dyan, ma'am. Kasi yung father ko, mayroon kami yan sa Pilipinas. Dinatawag siya sa Ilonggo na punot. May specific siya, parang mayroon siya diyang net talaga sa ilalim na nilalagay. So doon ka na pupunta, hindi ka na iikot sa iba't ibang bahagi ng dagat. Doon ka na didiretso at doon ka na mag-harvest ng mga isda
So pamilyar po ako nun, pamilyar ako niyan. Kasi meron kami nun, pero hindi sa karagatan, doon ng mga malapit lang sa sa dagat lang. So pinupuntahan na lang siya every 1 week. Tapos doon na sila mag-check, may mga isda na diyan. So pamilyar po ako diyan sa project and hopefully na sana mailunsad talaga siya. Kasi malaking tulong siya sa mga mangingisda. Ma'am, ito kasi kung magbabasa tayo ng social media tungkol sa West Philippine Sea, ito medyo may mga controversial na ang laging argument, laging contention ng mga DDS, particular sa DDS talaga. Sabi nila, ang EEZ, Exclusive Economic Zone, hindi naman natin talaga pag-aari yan eh. Kaya kumbaga parang lahat pwedeng pumunta dyan. Yung 200 nautical miles o basta loob pa ng 12 nautical miles. Saan lahat yan hindi natin pwedeng hadlangan kung sino man. So andun tayo. Pero ang tanong, sa reciprocity principle, yung pagiging reciprocal ng idea, papapasukin natin ang China. Tayo ba pwedeng pumasok sa China? Pwede nyo pakipaliwanag, ma'am? Sige. Magandang ano yan, magandang tanong po yan, Sir Egay, kasi lalo na we're actually celebrating, ano yan yan yung laman ng UNCLOS. Ano ba yung mga entitlements natin dun sa ating exclusive economic zone? Ano ba ibig sabihin na EEZ na yan? Yung EEZ po kasi, yan yung within 200 nautical miles mula sa shore natin. Pero beyond yung territorial waters natin na 12 nautical miles. So from 12 to 200, EEZ yan. May freedom of navigation dyan. Pwedeng dumaan dyan yung ibang mga karagata, ibang mga vessels galing sa ibang bansa. Kasi para siyang highway eh. Isipin natin para siyang kung sa kalsada, para siyang highway, pwedeng dumaan. Pero tayo yung may exclusive right, may sovereign right doon sa economic benefits, doon sa karagatan na yan. At ang isang mahalagang punto rin dyan, tayo yung may sovereign rights. Bakit tayo yung pinipigilan pumunta sa ating sariling EEZ? At tayo yung hinaharas pag tayo yung pumupunta doon. At klaro, sa UNCLOS, na tayo yung may sovereign rights kasi EEZ natin yon. Muli, we uphold yung freedom of navigation. Pwedeng dumaan doon yung ibang mga vessels galing sa ibang bansa kasi parang nga siyang highway sa karagatan, di ba? Pero ang punto naman ay, bakit tayo yung may sovereign right doon sa likas yaman diyan? At again, according to UNCLOS, tayo yung merong sovereign rights diyan. Bakit tayo yung hindi pwedeng pumunta? Bakit tayo yung pinipigilan ng China? So, sa totoo lang, ito po yung lagi namin sinasabi, hindi naman maramot ang mga Pilipino. In fact, yung Bajo de Masinloc, we recognize na traditional fishing grounds yan, hindi lang naman ng Pilipino, pero yung karatig bansa natin, katulad hindi lang ng China, pero Vietnam, hindi natin yan pinagdadamot. Ang nagdadamot naman dyan ay China. So kahit na the international community already recognizes, again, tayo yung may sovereign rights, dyan sa area na yan, pero hindi ibig sabihin nun ay tayo ay nagdadamot sa ibang bansa. China ang sumusubok ang kinin, ang buong South China Sea at nagsasabi na ano nila yan, teritoryo nila, boundary ng teritoryo nila. So, wag lang natin pakikinggan yung mga ganong kwento na parang tayo yung walang karapatan. Kasi again, under yung clause, tayo ang may sovereign rights sa 200 nautical miles from our shore. At sineselebrate po natin yan actually this coming week. Sakto kasi po July 12, 8th-year anniversary ng ating pagkapanalo sa Permanent Court of Arbitration in The Hague, upholding UNCLOS and upholding our sovereign rights sa ating EEZ. Yun pong desisyon na yan, in-invalidate na yung 9-dash line ng China, sinasabing hindi nila teritoryo yan at tayo yung may karapatan. So we're actually celebrating a historic victory this week. So sakto po yung tanong ninyo, July 12. Ang panawagan po natin dapat nga kilalanin yung July 12 na West Philippine Sea Day kasi mahalaga yung araw na yan at dapat inaalala, ginugunita natin. Ma'am, susod ko lang, nabanggit nyo na rin lang yung natural resources, no? Kasi
alam natin na hindi lang sa pangisdaan na atat ang China dyan. Dahil hindi alam ng mga kababayan natin kung gaano kayaman yung West Philippine Sea na yan sa natural gas, tsaka sa oil. Pwede, dahil tulad ng limbawa, malampayan natin, halos paubos na yung natural gas sa malampayan natin. Pwedeng ilipat dyan sa West Philippine Sea. Pwede nyo bang pakipaliwanag, ma'am, gaano kayaman ang West Philippine Sea sa natural gas at saka sa oil? Oil depot. Oo, yes. Yun nga yung isa sa mga issue na ano dyan, lalo na sa Recto Bank. Although kailangan pa rin pag-aralan at i-explore yung area na yan. Kasi until now, hindi pa rin natin fully nakikita ano yung mga capacity ng area. May mga estimates tayo. Although kami po kasi sa Akbayan, naniniwala kami na ang push po namin sana i-explore ng gobyerno yung mas renewable energy sources. So, at gusto natin, maprotektahan yung area na yan, hindi siya i-exploit ng ibang mga bansa. Gayon din tayo bilang mga Pilipino, i-ensure natin na we also protect our oceans from destructive endeavors. Kaya mahalaga yung ating energy security, and we hope that our government and not of our government, all stakeholders involved explore ano ba yung mga mas renewable energies po na makakatulong doon sa ating haharapin na possible energy crisis very soon. Kaploida. So parang ang mga katanungan ko na i-discuss na eh. So talagang kailangan talaga ipaglaban siya kasi malaking bagay siya para sa atin. Yung Yes. kailangan wag tayong pumayag na mawala yan sa atin. Kasi parang 1/4 ng kayamanan ng Pilipinas sa tingin ko ang mawawala kung sakasakaling payagan natin na mawala talaga yan sa atin. So hanggat sa kung kaya natin, talagang tumindig tayo para sa West Philippine Sea. Sana lang ang mga susunod na mga leader natin, magkaroon naman sila ng malasakit when it comes sa bagay na yun. So, hoping na lang na may ibang grupo pa na ano ba, na lumitaw para maging kasama ninyo sa pagtaguyod para ipaglaban ang ating karagatan. So, at sana hangad ko rin na ano na lang, wag nang maulit yung mga nakikita nating karahasan. Kaya parang ang sakit-sakit tingnan na sa sarili mong lugar, binabastos ka, binabalasubas ka. Parang nakakadurog ng puso na bangka ng mga ano natin, AFP, inaakyat nila at kinukuha nila ang mga gamit. Ang sakit tingnan, sa totoo lang. Ang sakit. Okay. Nakakabastos, mapapamura ka talaga. Minsan Kaploida, malaking puso mo. no? Kaya nga, ang sakit tingnan, magagalit ka talaga. So, sana wag nang maulit yun. Sana yun ang last na mangyayari. Yun lang ang sa akin naman. Ma'am, ito, kasi today is 4th of July dyan, bali 5th of July na dyan. Today is 4th of July, US Independence Day, no? So, matunog yung ano pa rin, usapin na gusto ng maraming ibang Pilipino na gusto nang papasukin ng Amerika sa ano, with regards regarding sa ano sa MDT, no, Mutual Defense Treaty na nilagda ng 1950s. Ano ba yung tingin nyo rito sa anong to, sa ganitong pananaw? Well, we've always been critical po doon sa ilang mga agreements that we have, especially with the US. We hope na any agreement na papasukin ng Pilipinas ay dapat transparent at patas at talagang klaro na national interest ng Pilipinas yung china-champion itong mga agreements na ito. That being said, we already have yung MDT at meron nga tayong EDCA sites na we were hopeful even before nung napirmahan yung Enhanced Defense Cooperation Agreement na sana ay dumaan yun sa proper consultations. Kaya that being said, dahil nandyan na siya, napakahalaga na while we ensured na ma-improve siya towards our national interest, ay ma-maximize din siya in expanding, hindi lang yung alliance natin with the US, pero siguro broader at
mas multilateral na alliance that will promote and strengthen our security and defense para hindi rin po tayo naiipit sa dalawang malaking higante and at the same time ay hindi tayo dependent sa iisang bansa pero mas malawak yung ating support system. Kaya para sa amin po mahalaga yung talagang nasa sentro yung interes ng Philippine sovereignty but at the same time mas malawak din yung alyansa for security and defense and ensuring patrols in the areas para even as US is there, meron tayong iba pang mga karatig bansa, lalo na po yung mga claimant countries na ating kapitbahay dito sa region na we're hoping that we build a broader alliance with them para again, mas malaki yung support system na meron tayo. Even as we leverage US support for Philippine interest, lalo na sa issue na ito. Okay. So ma'am, nung nakaraan ba o itong week lang to, medyo umaano si Amy Marcos, ano? May mga worry siya na sinasabi na baka raw sa nagiging girian na yan, hindi naman daw talaga actual combat na sa ground ang mangyayari. Kumbaga, air-to-air missiles ang labanan. At kinatatakot niya dahil nga yung tulad na nabanggit nyo, ang EDCA sa atin, kasi dati nung araw, nung panahon nung tatay ni Marcos, ang base militar lang sa atin, dalawa, no? Yung sa Subic, tsaka sa Clark. Pero nung ngayon, hindi na dalawa yung base militar ng US sa atin, isa na lang. Pero buong bansa na through EDCA, no? Buong bansa. At tatlo dyan, yung kinatatakot nga ni Amy Marcos, yung isa na sa Ilocos, yung isa na sa Zambales ba yan? O, tatlo yung lugar na sinabi niya na 25 missiles ang nakatutok na supersonic, no? Missiles na talagang mas mabilis pa sa speed of the lights, no? So, ano yung basa nyo rito? May katotohanan kaya ito sinasabi ni Amy Marcos, ma'am? Well, we caution the senator from making, statements that, uh, uh, you know, mas pinapalala yung takot ng ating mga kababayan kasi the National Security Council already came out saying na wala namang imminent threat. At yung mga ganitong statement kasi it only seeks to talagang parang ano yan merong fear tactics na lalo pang sinasabi para tumahimik na lang tayo. So nagiging instrumento patuloy si Senator Amy dun sa mga mensahe ng China na ay naku, hindi ba kayo natatakot? Again, para tumahimik na lang tayo kasi baka mamaya ma-missile na tayo. So very important that our senators are responsible also with their statements kasi klaro naman sa atin na itong ating pagtindig ay napakahalaga. Hindi dapat tayo manahimik sa harap ng pang-aapi at dapat grounded naman dun sa klarong analysis on the risk assessment, yung mga statements natin at hindi fear-mongering kasi delikado din kung lalo nating tinatakot yung ating mga kababayan. That being said, very important pa rin na we ensure na ano man yung mangyari ay we improve our defensive capacities kasi bilang maritime nation naman talaga mahalaga yun para sa atin. Pero ma'am, kasi follow-up ko lang kasi alam naman natin sa geographical settings, ang Pilipinas ay napaka-strategic, no, ng pwesto ng Pilipinas pagdating sa sa Indo-Pacific sa Western Pacific, no. So, ang diyan kaya nga hindi tayo bitawan ng US ng talagang dahil ito yung pinaka-buffer state nila, no? Pagka kung magkaroon man ng digmaan, sabi nga natin, yung mga nila, mga sundalo nila, hindi na kailangan papuntahin doon, lalabas na lang ng mga base. At ang problema dyan hindi lang sa Pilipinas, ang hidwaan pa sa Taiwan. So yung talagang ang labanan na to, makikita natin ang labanan talaga ng between China and US, no? At yung ibang kababayan natin umaasa na tutulungan tayo ng US. Pero ang tanong, alam ba nila na ang US ay may tawag dito, may
may katangian na yung tinatawag na US Military Industrial Complex, no? Ibig sabihin, mga negosyante ng ng gamit pandigmayan. Wala sa bokabularyo nila na tumulong lang basta-basta. Kumbaga, ang ano nila, para magkagera, tulad nangyayari sa Ukraine at sa Palestine, hindi para makipaggera lang. Ang ano nila, para kumita, industrial complex ka. So ano yung sa inyo rito, ma'am? Kaya very important po, ang primary strategy dapat natin ay assertive diplomacy. Ibig sabihin ay we use all diplomatic channels. At yun yung primary na dapat strategiya ng ating gobyerno. At tayo namang mga ordinaryong mamamayan, patuloy tayo doon sa kampanya nating i-civilianize yung West Philippine Sea. Again, civilian power, hindi military power, yung gusto nating palakasin. Mahalaga though that we recognize na we need to strengthen also our defensive capacities as a maritime nation. At hindi yun dahil sa interes ng US o interes ng Banyaga, pero any responsible nation should ensure na meron tayong capacities naman na protektahan yung ating bansa at mag-build ng broader alliance sa ating mga karating bansa para ma-ensure nga na ano man ang gawin ng China at minsan nagpapaka-rogue state kasi yung China eh. At least meron tayong mga defensive capacities. Pero again, ang primary strategy na ating nakikita ay again assertive diplomacy at yung mapayapang paraan ng pagtindig. Kasama dyan yung pagpapalakas ng civilian power at hindi yung military might. Kasi baka interest ng ilang negosyante lang yung ating maipapanalo kapag yun. Okay, ma'am, may ano na ako, idadagdag lang ako na tanong. Paano nakakaapekto ang tensyon sa West Philippine Sea sa relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa? Ano po yan, interesting pong makita actually na dahil mas nakikita ng global community yung ginagawa ng China sa atin at to a degree mas nakikita at na-unmask yung projection ng China na ngayon kasi parang global leader, superpower, pero nakikita mo nang bubuli naman ng mas maliit niyang bansa. So dahil nakikita yun ng buong mundo, we see broader support for the Philippines. At yung mga dito sa aspetong ito nakikita natin na sinusubukang i-maximize ng ating administrasyon while we disagree with some of their policies. At least sa front na ito nakikita natin na merong mas malawak na pagkakaibigan sa iba-ibang bansa. Kaya nga parang ang lumalabas pa ngayon, may quad ngayon, squad na kasama na yung Pilipinas doon sa alyansa ng iba-ibang bansa nandito sa Pacific na hopefully ay pwedeng magkatulungan doon sa pag-ensure that China does not overstep as it's already been doing. Okay. So, last na. Ma'am, kasi yung incident noong June 17, no, kung saan yung nabanggit nyo kanina, may isang sundalo tayo na naputulan ng hinlalaki. Tapos bago ilabas ng AFP yung footages, yung video, after, kung di ako magkakamali, after 2 days na yata, kung hindi pa sila na-pressure sa media at sa ibang grupo. So, kasi may may relasyon sa yung nabanggit din natin kanina sa pagpapalakas ng sandatang lakas natin. Kasi imagine after Second World War, tinutulungan na tayo ng US, no? After MDT, yung Mutual Defense Treaty, para i-upgrade yung sandatang lakas natin. Pero alam naman natin na may korupsyon, kaya ganun pa rin. Hindi pa rin hindi pa rin tawag dito, ma-upgrade o ma-modernize yung ating sandatang lakas. Wala bang posibilidad na magpakita ng konting lakas ang AFP na kumbaga kasi biruin nyo yung nangyari sa June 17, masyado silang outnumbered, no? Isang dalawang tulad halimbawa nung assist nyo nung second mission nyo. Kung di ako nagkakamali, isang barko lang ng Philippine Navy yung sumama sa inyo. Wala ba silang effort na dagdagan man lang yung ibang mga vessels na naka-deploy sa ibang bahagi na kung meron man ha? O baka man dadalaw lang talaga yung vessel natin. Kung ba't hindi nila i-full force? No, para ipakita man lang na hindi naman siguro magkakaroon ng gera talaga, hindi naman talaga makikipaggera ng China dahil alam nila dahil nasa economic crisis sila ngayon,
hindi nila gugustuhin na magkaroon talaga ng gera. Dahil magiging mitsa ng Mm. Third World War yan. So hindi, sa part ng AFP, wala pa silang balak man lang na dagdagan o gawin 3 man lang yung vessel na harap dun sa ano. Ano pa yung comment nyo rito? Oo, baka magandang tanungin yan sa mga kaibigan natin sa Coast Guard especially. Sumama po sa amin nung nakaraan actually, Philippine Coast Guard po yun, Mm. a civilian agency. And nakikita naman natin na talagang sinusubukan din na through our broader alliance with other nations ay kahit papaano nakakakuha tayo ng technology, Mm. additional equipment, and hopefully more ships din. In fact, meron tayong limited kasi yung shipbuilding capacity natin. We're also hoping na ang Pilipinas mag-invest din doon sa shipbuilding capacity with support from our allies para masiguradong dumami-dami tayo. Yung isang recent na feeling ko at least baka makaengganyo naman po sa ating mga kababayan at sa inyo din Sir Egay. In fairness naman sa ating Coast Guard, nung dumaiting yung monster ship, first time nagsama-sama, 3 Philippine Coast Guard nandun sa may Sabina Shoal habang nandun din yung uh, monster ship ng Chinese Coast Guard. So, at minsan lang daw mangyari yon na talagang magkakasama, 3 Coast Guard ship natin. Sana mas marami. At ang maganda dyan, yung malaking, one of our bigger Coast Guard vessels, si Teresa Magbanwa, mukhang lalagi na dun sa Sabina Shoal. Kumbaga parang hindi katulad nung ginawa natin sa Ayungin, dun si BRP Sierra Madre, sana meron ding mga Coast Guard vessels or Philippine vessels na naka-station doon sa mga strategic areas at features sa ating West Philippine Sea para kung imbis na yung China nakatambay doon, tayo yung tatambay doon. At Mm. kumbaga, sila yung, wala silang magagawa kasi sa atin yun eh. So hopefully we have Mm. more ships na kayang hindi lang magpatrol pero tumambay din sa mga important features sa ating West Philippine Sea. Okay. So, ma'am, last na talaga ito. Mag-alas 9 na. Mag-alas 4 na ng umaga, madaling araw dyan. Kasi yung nabanggit natin yung BRP Sierra Madre, ano, alam naman natin na yan 12 years ago, yung naging resulta na naging standoff nung araw, ng panahon ni Pinoy, no? Na talagang sinadsadyan para yung maging stationary natin, yung pinakabase na natin dyan. Wala bang plano ang gobyerno, ang militar na i-rehabilitate yung BRP o paltan man lang? O isadsad uli yung ibang Mm. barko doon na papalit doon sa ano para i-demolish na yung BRP kasi parang nagiging katawa-tawa tayo sa buong mundo. Pero mo, pag nakita yung BRP Sierra Madre, parang nagiging ano na, Ang balita po natin may mga ganun ngang mga ganung discussions na lalo na kapag nag-wear and tear kasi sira na rin yung barko dapat mapalitan. Although meron tayong volunteer artists nagsasabi nga punta na tayo din pinturahan natin. Ah, kasi nga gusto nating so may mga ganung mga kwentuhan kami ng ilang artists natin. Pero ako po kasi even if ganun yung itsura ng ating BRP Sierra Madre, talagang we also celebrate Philippine ingenuity na kahit na alam naman natin limitado yung resources natin, pero we do our best with what we have and hopefully we Mm, expand further. Kasi simbolo yung BRP Sierra Madre, yun yung nasa mm, front lines eh. At saka mm, talagang ano siya, mahalagang pinapakita rin natin sa mundo na yung ang laki pag yung disproportionate size ng China versus sa Philippines, talagang kitang-kita mo yun sa BRP Sierra Madre and hopefully it inspires courage. Pero tama po kayo, kailangan na rin po sigurong i-ensure natin na mag-level up na rin tayo. okay, Kaploida, may tanong ka pa? Wala na ah. So, bali, Okay. ano na lang, Mm, mensahe mm. ni Ano ba yung mensahe niyo, Ma'am madam? Rafaela sa mga nanonood o nakikinig o sa mga taga-subaybay natin. Ano ang mensahe mo o challenge mo sa kanila tungkol sa issue about sa West Philippines, si Ma'am? And siguro po yung mensahe ay alam po natin na tayong mga Pilipino, tayo ay magigiti sa harap ng bully na katulad ng China, hindi tayo mananahimik at mas mahalagang magsalita tayo kasi
sa harap ng inaaping mga Pilipino, aba, hindi tayo tatahimik. At sa mapayapang paraan magsasama-sama, ipapakita sa China na ang West Philippine Sea atin ito.